ka-excellence, ito naman po yung ating ikalawang araw ng pagkukondisyon. Okay? Sa umaga, dito po tayo nagbibigay sa day 2 ng Respigen 15. So yung Respigen 15 po natin, meron itong vitamin B15 or yung panggamic acid na tutulong mag-delay ng onset ng fatigue sa mga muscles ng ating mga manok. So may iwasan natin, kumbaga sa tao, ay pulikatin yung mga muscles ng mga manok natin para yung training nila ay tuloy-tuloy at meron silang magamit na energy during that day. Andyan din po yung vitamin E at selenium. Sa ikatlong araw naman ng conditioning natin, sa umaga, dito ulit tayo mag-start mag-train ng ating mga manok. Pakaskas, palakad, pailaw at sampit, 4 a.m. ng umaga. Sa day 1, ginawa natin ito. Sa day 2, nirotate natin sa court. Sa day 3, balik ulit tayo dun sa training ng ating mga panlaban. Sa umaga po, 4 a.m. Yung buong maghapon po ng mga manok natin sa day 3, sila po ay nasa court lang na nagpapahinga. So mga ka-excellence, due to conditioning, pag yung mga manok natin ay nirotate natin at nasa court na sila, dito natin pwede silang bigyan ng electrolytes. So, dyan po papasok yung produkto natin na Progen-C. Water-soluble, 5 grams per gallon. Binibigay po natin yan all throughout yung conditioning period po natin. Ito po ay naglalaman ng multivitamins, minerals, amino acids, probiotic. So, yung electrolytes po para matulungan na ma-replenish yung moisture or yung energy din sa katawan ng mga manok natin during conditioning. Dumako naman tayo mga ka-excellence sa day 4. Sa pang-apat na araw, dito tayo mag-start mag-spar ng ating mga manok para ma-test natin or ma-check natin kung meron bang na development na na-achieve or natututunan yung manok natin during the training. So meron tayong dalawang klase ng sparring. Meron po tayong short spar at yung tinatawag natin na long spar. Ibig sabihin, pagka mga stags po, ang unang bitaw po nila ay malapit lang. At least mga 3 feet lang ang layo between doon sa kalaban niya. Okay? Para maiwasan po natin na matuto ng mga bad habits yung mga manok natin at matutunan niya na pag inilatag siya ng may kalaban sa harap, alam niya na mapapalo siya or alam niya kung anong gagawin niya. Pagkadating naman po dun sa mga long spar, ibig kong sabihin dito, ang training naman nito, para matuto ng dumiskarte yung mga panlaban natin during sa period ng ating mga training. So, during sparring, mga ka-excellence, dyan din po tayo nagpe-play ng music or nagpapaingay para masanayan ng ating mga manok na bago siya ibitaw or bago siya lumaban, yung surroundings niya, ma-adapt niya yung ingay na meron dun sa ruweda. Dito rin natin sinasanay na may maibitaw sila sa iba't ibang klase ng kulay. So during sa araw ng laban, alam nila kung paano counterin yung offbeat na laro ng mga off-color po na kalaban. So para po masanay yung ating mga manok na hindi gumire sa araw ng laban, part din po ito ng pagsasanay na maibitaw sila dun sa mga off-color na kulay. So ngayong sparring day po, nasa atin pong estilo kung anong gusto natin na oras ng bitaw. Pwede po sa umaga, pwede sa tanghali, pwede rin sa hapon. Ang importante lang po yung mga manok natin, dapat walang laman sa butse para makita natin kung magpe-perform at kung papalo. Dito rin po kami nagbibigay ng Reload Plus before sila ibitaw at after ibitaw. 7 patak ng Reload Plus para ma-replenish yung kanilang mga nawalang energy during the sparring period. Ang Reload Plus, mga ka-excellence, ay naglalaman po yan ng ribose and electrolytes na tutulong at magagamit nila na instant energy bago sila ibitaw. At yan naman po ang magre-replenish ng walang energy sa kanila after ng sparring naman ng ating mga panlaban. So mga ka-excellence, pagdating naman po ng hapon ng day 4, na ibitaw na natin yung ating mga manok, dito po kami nagbibigay ng Promotor 43.